konting prophecy update. Yan nakita nyo ba? Napansin nyo na ba ngayon sa kung nag-Facebook kayo o sa internet, na panay parang may mga sinasabi na ngayon na malapit na daw yung World War III. Tingnan nyo, sabi dyan sa mga headline, Jamie Dimon whereas World War III has already begun. Sabi, are we heading towards World War III? Tapos, the war in Ukraine is about to become World War III. Tapos yun nga, may mga nakalagay din na iba na, what countries will be in World War III? Yan, napapansin nyo ba na puro, kahit yung end time headlines natin, di ba, sinasabi na, pakinext, yung malapit na rin daw yung World War III. Yan, World War III may soon be fully underway. Kasi sinasabi nga rin doon na prepared ba kayo, pati ang pamilya nyo, kapag sumiklab na nga daw yung gera. Tapos, sabi pa dito, di ba sinabi, pero hindi na tayo nagugulat, dahil sinabi naman sa prophecy sa Bible, yan na, darating yung wars and rumors of war, bago mag-rapture, di ba talagang mag-escalate lahat-lahat ng mga bagay na yon, pati yung di ba, yung sa Israel hanggang ngayon, 1 year na yung laban nila, di ba? Nagirahan pa rin mula nung last year na inatak sila ng Hamas. Hanggang ngayon, mas lalo na iba't ibang bansa na yung mga nag-i-involve. Yan, sabi nga, sabi din dito sa sinearch ko, what will happen if there is a third world war? Paano kapag nangyari na yung World War III? Sabi nga dyan, syempre, dahil nga high-tech na tayo ngayon, kaysa noong World War II, sobrang dami ng high-tech ngayon. Yung mga nuclear ngayon, sobrang napakalaki na ng damage na magagawa nun. Syempre, mas lalong malalakas na yun. At ang magre-resulta ito sa massive casualties, maraming mamamatay, maraming madedestroy, lahat ng mga di ba, pag mga bombahan, alam niyo naman. And significant geopolitical shifts, maraming mga malilipat na mga pwesto. Ayan, kaya, may nabasa rin ako dito, may mga ganito na rin lumalabas na mga article, yung sabi, 10 safest countries to live in if World War III happens. Ito daw yung mga bansa na pwede mong pagtaguan o kaya takasan kapag sumiklab na daw ang gera. Tapos meron din mga article sabi, a survival story, how to prepare for World War III. Diba? Kaya, tapos nagkataon din kaya na usong-uso ngayon yung palabas na Pulang Araw. Diba? Na kung saan, pinapakita yung bansang Pilipinas sa panahon ng pananakop ng Hapon o Pilipinas sa panahon ng gera. Parang pinapakita doon na mayaman o mahirap ka. Pag dumating na yung gera, parang ganun na, hindi mo na malalaman kung ano pwede mangyari. Di ba? Kaya parang pinapakita ba doon na ganito yung gera sa panahon ng Ayan, tapos, di ba, ito rin, sa mga malapit na rin yung magiging election ng Amerika, kung sino yung magiging presidente. Di ba, parang syempre, antay sa Bible din yung gustong gawin ng babae. Tapos, syempre si Trump, ito yung pinagpipray ng mga Christian na talagang manalo kasi ipapatupad niya yung kung ano pa rin yung tinuturo ng Bible. Kaya syempre sa buong mundo, antabay lahat sino maging nanalong presidente kasi may kinalaman din yan sa mga mangyayari sa mundo rin. At yun nga, diba alam din natin ito yung sa Israel, nagkaroon daw ng reenactment ng water libation. Kasi in preparation daw sa third temple. Diba ang sabi sa Bible, bago matayo yung third temple, kailangan mag-rapture muna. Hindi na natin dapat makita yon. Pero nakikita nyo na nagpe-prepare na sila dun sa pag-build ng third temple. Kasi nasabi rin dito, is Pope Francis the false prophet of Revelation. Kasi si Pope, sabi niya, okay lang daw magkaroon ng mga bishop na trans-friendly. Yung para mga homosexual, okay na rin, ganun. Kaya makikita natin na parang kung ano-ano na talaga tsaka siya yung naglilid din ng one world religion, di ba? Kahit anong religion, okay na daw magsama-sama, ganun. Tapos, pansin nyo rin yung kay Elon Musk, di ba? Yung nilabas na talaga niya yung mga robot niya, pinakita niya na. Tapos, yun nga na, parang rin ako doon sa Meta AI, na di ba yung sa ginagamit na natin to, yung sa mga chat, di ba? Na parang maisip mo, parang may mga tao na pwedeng hindi na sila mag-pray kasi tatanong na lang nila, Meta AI, pupunta ba ako ngayon sa pupuntahan ko? O hindi, di ba? Parang minsan, halimbawa, paano yung mga walang ka-chat, yung hindi nire-replyan, baka doon na lang sila sa Meta AI lagi makipag-chat, di ba? Kaya parang maisip mo, parang ano na kaya mangyayari talaga sa mundo natin, di ba? At ano kayang isasagot-sagot ng Meta AI na ito o ng mga AI ngayon? Kaya yun lang, na talagang ibig sabihin sa mundo natin ngayon. Tsaka yun nga yung sinabi ni Sai kay Pastor, sabi niya, Kuya, ano na ba nangyari sa mundo o kaya sa bansa? Bakit yung video nga daw, ginagawa silang reserve, tinatanong kung nag-ROTC ba sila, para daw kapag nagkaroon ng gera, reserve sila. Halimbawa, nagkulang ng mga sundalo, sila Sai hahawak ng baril, ganon. Parang sila rin yung ilalagay na parang mga sasama sa mga gera. Parang ganun yung, parang na-imagine nyo, paano yun kung ganun na yung mangyari. Kaya
talagang magpe-pray ka ngayon na, Lord, even so, come Lord Jesus. Na Lord, pag nag-rapture, isama nyo kami, huwag kami maiwan. Di ba? At kailangan natin maging handa at lalo tayong manalangin na marami pa rin maligtas kung alam nating malapit nang dumating ang Panginoon. At yun nga, di ba, itong October 30 ba? Ayan, o 31. Yung Halloween, di ba, mag-Halloween na naman. At ito nga yung tinatawag na Devil's Holiday. Na tayong mga Kristiyano, hindi na tayo nagpa-participate dito kasi alam natin, sa araw na yan, nagiging iisa yung mundo ng mga demonyo at ng dito sa earth. Kasi yan, grab, di ba kaya nga dami pang naka-costume ng mga pang-demonyo, di ba? At marami silang mga curses na nilalabas sa araw na yan. Ayan, pero ngayon, ang message po natin talaga ay yung, kung naalala ng mga sinauna ditong tao, ayan, ito yung the inner secret. Ayan, kaya siguraduhin nyo na may katabi kayo ngayon para hindi kayo matakot. Ayan, ayan, para ang tatopic ko sa inyo ngayon ay the inner secret. Ayan. Kaya talaga namang ayan. At parang nakakatakot man to, pero tandaan natin, di ba? Kasama natin si Jesus. Kaya naman, kahit ako, di ba, tingin nyo, hindi ako natatakot sa ganito, pero hindi na ako takot ngayon dahil kasama ko si Jesus. Dahil yung alam mo na sa sarili mo, na hindi tayo iiwan ng Panginoon, kaya naman, at mas malakas si Lord, kaya naman, di tayo matatakot. Yan, so ready na, sabi nga, listen, this is a message the devil does not want you to know. Ayaw ng demonyo na malaman mo tong message na ito dahil magre-reveal to sa'yo na maraming sikreto niya. Ayaw ng demonyo na malaman yung mga sikreto niya. And I pray that your spiritual eyes be open to behold wondrous things. Ayan, kaya sabi nga daw, kung ikaw yung tao na ang daming problema, sobrang daming naging problema sa buhay mo, sabi, this message is dedicated to you. Kapag minsan daw, parang pag gusto mong lumaban, pag gusto mong lumaban sa kaaway, sasabihin niya sa'yo na hoy, parang mahina ka, hindi mo ako kayang labanan. Parang dadayain ka ng kaaway na hindi mo siya kaya. Pero ang totoo, di ba, kung nasa iyo si Jesus, mas makapangyarihan tayo. Yan, sabi rin dito, the Bible says, they shall come against you, but they shall not prevail because I am with you. Dahil kasama natin si Jesus, hindi pa rin magtatagumpay ang mga kaaway o demonyo sa atin. Sabi din sa Amos 3:7, sabi dito, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ayan, yung mga secrets, di ba? May mga secrets ang Panginoon na inire-reveal niya lang sa mga servant niya o sa mga anak niya. Kaya ito, ngayong malalaman nyo to, di ba? Ibig sabihin, talagang binibigyan tayo ni Lord ng wisdom paano yung pamumuhay natin. At tingnan nyo, pag nag-Bible search din tayo, mas makikita nyo na mas marami pa rin at mas panalo pa rin yung liwanag kaysa dilim, di ba? Sa dami niya, no? Mas lagi natin tatandaan, mas panalo pa rin ang kingdom of light kaysa kingdom of darkness. Ayan, tapos share ko lang sa inyo din si John Ramirez. Di ba? Isa siyang ex-satanist. Di ba? Dati siyang right hand o assistant ng demonyo, ni Satanas mismo. Pero sabi niya, as an ex-devil worshipper, I believe, nung araw daw na pinanganak tayo, meron na daw inassign na demonyo para sirain buhay natin. Ganon. Na pinanganak ka pa lang, binabantayan ka na ng demonyo kung paano kanya makukuha. Ganon. And sabi niya, the devil has assigned a demon to chase after your life. At sabi nga daw, ang plano ng mga demonyo na to ay ilayo tayo kay Jesus. Na ang gusto ng demonyo, hindi natin makilala si Jesus. Nang sa ganon, di ba, makuha niya tayo. At ayaw niya rin na malaman na sa dulo ng buhay natin, kukunin tayo uli ng Panginoon at mag-spend tayo ng eternity sa langit. Ayaw ng demonyo na malaman natin yon kasi gusto niya, makuha niya tayo at maisama sa impyerno. Siya na mismo nagsabi niyan, di ba? Kasi alam niya yung mga kalakaran nito dahil dati siyang assistant ni Satanas mismo. Tapos sabi niya dito, sabi nga sa John 10:10, di ba, yung binasa natin kanina, dumarating ang magnanakaw, o ito yung demonyo, para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Sabi ni Jesus, pero dumating ako para bigyan kayo ng buhay na masagana. Sabi rin sa Ephesians 4:27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ayan. Magkakaroon lang ng pagkakataon yung demonyo sa buhay nyo kung bibigyan nyo siya. Kung bubuksan nyo siya bibigyan nyo siyang space. Pero kung hindi nyo siya bibigyan ng space, hindi siya makakakaroon ng chance sa buhay nyo. Kaya sinasabihan talaga tayo, di ba, na huwag nating bibigyan siya ng chance. At 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Kaya dapat daw mag-watch and pray tayo kasi ang dyablo, ang kaaway ninyo,
ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapak. Ang demonyo, lagi lang yan umaaligid, nag-aantay ng pagkakataon na masakmal ka. Kaya naman, kailangan lagi kang on guard, lagi ka nananalangin. Sa Ephesians 2:2-3, sabi dito, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ibig sabihin yung mga taong walang Jesus, di ba meron daw espiritong naghahari sa mga tao na yun. Di ba? May mga masamang espiritu. Kaya naman, di ba parang tayo din daw dati, ganun yung kalagayan natin. At kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos nung wala pa tayo kay Jesus. Yan. So ngayon, ano ang pinto? Yan. Ano ang pinto? Ang pinto ay entrance or exit natin. At dahil yung bahay nyo ba may pinto? Siguro lahat naman, no? Kasi yun na, hindi tayo dumadaan sa bintana. Kasi yung pintuan ay yung pasukan natin sa bahay. At paggabi, sinasarado natin yung pinto natin para hindi makapasok yung kung sino-sinong tao, di ba? Mapipigilan natin na hindi sila makapasok sa bahay. And it is an essential part of a building, di ba? Kapag may mga building, alam natin may pinto yan. At alam nyo ba, sa Bible din, may sinasabi rin mga door sa Bible. According to the Bible, it has a different meaning. Kunwari sa ulo ng tao, alam nyo ba, merong mga pinto dyan. Ano yung mga pinto ng ulo natin? Yung mata, di ba? Pagka nakapasok sa mata natin, nakakapasok din sa sarili natin. Yung mga pwedeng yung mga pinapapanood natin, papasok yan sa mata at ears, yung mga naririnig natin, at kahit yung pang-amoy, and yung mouth, di ba? Yan yung mga pintuan sa ulo natin. Yan, tapos, meron din mga sinasabi sa Bible na, yung door sa Bible natin, 2 doors naman, yung, puso, tsaka mind. 2 pinto rin yan. At alam nyo, yung 2 gateway na yan, yung heart natin tsaka mind, talagang yung demonyo, nagbabattle siyang makuha yung isip mo, tsaka makuha yung puso mo. Na, inaano niya na dapat yung isip mo matanggal sa Panginoon, yung puso mo matanggal sa Panginoon. Gusto niya mapunta sa kung ano-anong bagay. Kasi pag nangyari yon, makukuha na niya isang tao kapag nakuha niya ang heart and mind. Kaya sabi niyan, God and the devil are in a battle for the doors of your life. May ganun din mga pinto. And sinabi rin sa Bible na si Jesus ay door, di ba? Siya ang pinto papuntang langit. Walang makakarating sa langit kung di sa pamamagitan ni Jesus. Meron din nabanggit sa Bible na door of faith. Na ibig sabihin naman, parang kapag nag-share tayo ng gospel, nagkakaroon sila ng door of faith, nagkakaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng faith, di ba? Meron din nabanggit na door of the lips, di ba? Yung sinasabi sa Psalms 141:3 na parang door nga yung lips natin din. At nung unang panahon, di ba, unang-unang pagkakalikha ng Diyos, in the beginning, di ba, when God created everything at the beginning, talagang perfect work yon. Sobrang ganda, walang kasalanan, walang dumi, talagang perfect. Yung sinasabi nga ng Panginoon, di ba, after niya i-create ang lahat, it was very good, di ba? All good. Pero, nakita natin doon, then, the evil came into those things that God created. Biglang nagkaroon pumasok yung evil o yung ahas nga, di ba, ng time na yon. At, that God had created through open doors. Tingnan nyo, ginamit din ni Satan yung mga doors na yon para makapasok siya. Halimbawa, sa mouth, si Eva, nakipag-usap siya dun sa ahas, sa bibig, di ba? Yung ears naman, pinakinggan niya yung mga sinasabi ng ahas, totoo ba na ganyan-ganyan kayo? Tapos yung eyes, di ba, nakita ni Eva yung ganda ng prutas. Kaya natukso siyang kainin yon. At yung mouth din, di ba, kumain sila ni Adan. Tapos sabi dito, there are many doors through which problems get into the lives of people. Alam nyo ba, bawat mga problemang nangyayari sa buhay natin, may pinto. Merong pinto na nakapasok yung kaaway sa buhay natin. Kaya nangyari yung mga bagay na yun. May mga problema tayo na may nabuksan kasing pinto. Sabi, sometimes, final solutions don't come until you have located the doors. Kailangan, malaman mo ano yung bumukas na pinto sa buhay mo para maisara mo yon, para hindi na mangyari pa magpatuloy pa yung problema na yon. Sabi, when you chase out the enemy, you then close the door against future attacks. Kasi pag nasara mo na yon, hindi na siya makaka-atake pa. Di ba? Kaya gano'n na may mga problema sa buhay natin na dahil meron tayong nabuksang pinto sa kaaway, kaya nangyayari yun. Kaya sabi, merong 3 stages to deliverance. Yan. Number 1, yung cut off the spirit by chasing out the person. Ito nga yung sinasabi natin, demonyong spirito ng mga sakit, lumayas ka sa tao ito, in Jesus' name. Di ba, kinakas out natin, pinapalayas natin dun sa tao.
Pangalawa, pag pinalayas mo na yung demonyo, yung spirito na yon, repair the destruction done by the spirit. Kasi pinagpe-pray naman natin, in Jesus' name, we declare na magiging malakas ka na, maayos ang katawan mo, di ba? Nire-repair mo yung damage na ginawa. At pangatlo, keep it away from coming back by closing the doors. Sinasabi natin, lumayas ka and never come back. Huwag ka nang babalik, di ba? Kasi sinasara natin yung pinto na sinasabi natin sa demonyo, huwag ka nang babalik. Yan, kaya yun. Tapos, ang sabi nga rin dito, the spirits in our environment have done a lot of havoc in the lives of many people. And that, kung alam lang talaga natin, kung nakikita nyo lang, na ang daming ginagawa ng masamang spirito na to sa panahon natin ngayon. Ang dami niyang mga sinisirang buhay, mga ginugulo, di ba? Kaya sabi nga dito, sinasabi ni Dr. Olocoya, na seryosohin talaga natin itong message na to na magdulot ito sa atin na mas lalo tayo maging mapanalanginin, maging prayer warrior tayo, mas lalo tayo magkaroon ng aggression in prayer, na hindi ka magpe-pray ng hina-hina ka lang kasi alam mo may kalaban tayo, di ba? At sabi nga, many churches are afraid of talking about witches. May mga church na ayaw mabanggit, grabe naman, nasa church tayo, pag-uusapan mga mangkukulam, ano pa namang klaseng yan? Di ba? Parang gusto ko lang dapat puro mga lang, yung mga ng Word of God. Pero alam nyo, nasa Word of God talaga to, yung mga ganyan. Pero yung may iba, natatakot sila pag-usapan yung mga witch kasi iniisip nila baka atakihin sila ng witch na hindi nila kaya, ganon. Pero sabi dito, note that, kung si Lord nga, nung hindi mo pa alam yung mga bagay na to, iningatan ka na niya. Ngayon kahit alam mo to, iingatan ka pa rin niya syempre, di ba? At tutulungan ka niya na kapag sinare mo to sa iba, tutulungan din sila ni Lord na makalaya dito. Yan. Tapos sabi nga din ni John Ramirez, sabi niya, the greatest trick the devil ever pulled was to convince the world he didn't exist. Ang pinaka-sinasabi nga daw niya talaga, ay pinaka-taktika daw talaga ng demonyo, ay mapaniwala niya lahat ng tao na hindi talaga siya totoo. Na parang wala, di totoo yung mga demonyo, hindi totoo yung mga multo o ano. Pero yun nga ang trick niya, na pag napaniwala ka na niya na hindi totoo ang demonyo, maiisahan ka na niya. Di ba, madali ka na niyang makuha. Kaya sabi dito, mayroong mga common gateways and portals. Sinabi ito ni John Ramirez. Yan, na may mga portal. Alam niyo yung pag nanonood kayo ng mga anime siguro, alam niyo yung portal. Yung biglang nagkaroon ng opening na parang ganyan, gano'n. Yan, kung kunwari, Doraemon, si Doraemon nagawa ng portal para makarating dun sa ganitong ganyan. Yan, yun nga, na para mga, pero totoo in the supernatural, totoo talagang may mga portals. Ayan, at ito yung mga daan, gumagawa kayo ng mga portal na pagdadaanan ng demonyo sa buhay nyo kapag ginawa nyo yung mga bagay na to. Minsan sasabihin ng mga kabataan daw, ano lang naman to, for fun lang, ano ba naman yan, parang innocent fun daw. Pero sabi ni John Ramirez, hindi ito innocent fun. Talagang nakikipaglaro kayo sa demonyo kapag ginawa nyo daw yung mga bagay na to. Pero bago ko sabihin yun, di ba ito ang portals din, naalala nyo yung sinabi ni Pastor ng prayer meeting. Sabi niya na pag tuwing nagpe-pray daw tayo sa Panginoon, nagke-create yun ng portal para yung mga angel o yung mga blessings natin dumating. Nakakagalaw lalo yung mga angels pag pray tayo ng pray. Pero paano naman yung mga nagpe-pray sa hindi totoong Diyos? Kunwari yung nagpe-pray sila sa Diyos-Diyosan. E di yung mga demonyo, yun yung mga nagka-create ng portal para makadaan dun yung mga demonyo. Tapos pansin nyo, di ba halimbawa sa mga haunted house? Di ba bakit sa mga haunted house may multo? Kasi nagkaroon ng portal dyan ng halimbawa yung nagkaroon ng mga krimen, ng mga pagpatay, nagkaroon ng sobrang bad memory doon, nagkakaroon ng masasamang spirito. Kasi nagkakaroon sila ng pagkakataon syempre, may pinatay doon may mga injustice doon na ginawa, ganon. Kaya kahit kagaya nung napunta nga kami ng year camp sa Baguio, napunta kami doon sa teacher's camp. Si Sai, nakita niya yun na may mga multo. Sa bawat upuan, may mga nakaupo daw. Di ba? Pero, kaya kabado kaming maiwan mag-isa sa kwarto doon. Kasi, ayun nga, gano'n. Tapos sinasabi nila habang naliligo, may mga kasabay din sila. Ayun, parang, kaya nga talaga nung gabi pa lang na yun, nung day 1 ng year camp namin, gusto ko na uwi na tayo. Parang sa isip ko, bakit pa kami napunta dito? Ganun. Kaya tuloy ayoko na sa Baguio dahil dun. Ayun, pero yun nga, kasi may dalawang nakakita yung bawat upuan daw may nakaupo daw. May nakaupo. Yan, hindi natin alam, di ba? May mga nangyaring masamang pangyayari sa lugar na yun, lalo na noong mga panahon ng mga dati, ganyan. Kaya, ganun din, di ba may mga bahay na dahil may mga masamang nangyari doon, may mga chinap-chap doon, o kaya minumulto yung lugar na yun. Kaya may mga ganyan, may mga kakreate ng portal sa demonyo kapag, yan, may mga ganun din. So, ito na yung sinasabi ni John Ramirez na mga listahan, na mga
pag ginawa nyo to, mag-create to ng portal para magkaroon ng open door yung kaaway sa buhay nyo. Halimbawa, ito, yung mediums, psychics, fortune tellers, yan. Dapat hindi tayo lumalapit sa mga manghuhula, sa mga gantong mga tao. Na ano bang lucky color ko, ganyan-ganyan. Ano bang ano ko, ganyan-ganyan sa horoscope, di ba? Dapat hindi tayo nag-i-involve sa ganito kasi nakikipaglaro kayo sa demonyo. Yan yung mga tarot card readings, yung mga bara-baraha. Tapos yan, yung mga nakikipag-usap sa patay ito o sa mga spirito, masamang spirito. Tapos mga paranormal phenomena, talking to the dead. Pero sinasabi rin ni Dr. Olocoya yun na dapat daw, hindi na tayo nagpupuntang sementeryo. Yung parang, yung nagpupunta ka doon para kausapin. Nay, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. Kunwari, ako nga rin. Parang kasi sinasabi doon, yung kunwari si mama, di ba? Nung namatay siya, hindi ko na binalikan yung yung nagpunta lang ako doon ng libing lang. Pero never na ako bumalik kasi nga, syempre bilang Kristiyano, alam ko na si mama nasa langit na. Kaya naman, hindi na ako para magpunta doon, iyak-iyak ako na, alam mo ba, ganito na nangyayari sa amin yan. Parang hindi, parang ako, nagpe-pray na lang ako na Lord, ganyan. Parang nami-miss ko si mama, edi umiiyak ka kay Lord, nagpapa-comfort ka sa Panginoon. Pero, hindi na para pumunta ako doon. Pero, hindi ko naman kayo hindi ko naman sinasabing, parang yung mga nagpupunta doon. Pero, yun lang yung sabi nila, na kasi, di ba kapag may kinausap ka doon, paano pag nagpakita bigla multo, di ba, na dahil, si mama wala na dito, nandun na siya sa langit. Paano pag bigla may kumausap nga sa akin, anak, ganyan-ganyan. Diba? Parang, ayoko naman makipag ganon, diba? Kasi, pwede kang mag-open ng portal na yung kaaway, gayahin yung espiritu ng nanay mo, ganon, o ng sino mga kakilala natin. Kaya, ganon, parang ganon sa amin talaga, parang, syempre, basta alam mo one day, makikita mo uli si mama, pero, hindi na ako punta doon. Yan, tapos kasi hindi na rin natin dapat kinakausap po yung mga patay. Kahit nga daw, pag napanaginipan mo yung patay na, dapat hindi rin nangyayari yun. Kasi parang masamang panaginip yung mga ganun. Tapos seeking after ghosts, dapat hindi rin tayo nag-ghost hunting. Kasi pag naghanap ka, may makikita ka talaga. Tapos hahabulin sila. Di ba may mga ganyan mga palabas din o testimony na nag-ghost hunting sila dun sa school, tapos ang nangyari, pinatay sila ng mga demonyong hinabol sila. Ganon. Kaya kasi akala nila joke-joke lang. Tapos yung mga playing with Ouija boards. Tapos yung meron din, di ba, yung Spirit of the Glass. Ganon. Totoo talaga yon. At hindi sila tinantanan ng demonyo mula nung ginawa nila yon. Tapos yung mga watching horror movies, alam nyo na to, dapat tayo mga Kristiyano, hindi na tayo nanonood ng horror movies kasi nga, yung nasa screen na yon papasok sa inyo. Kunwari, sa bahay mo, papasok na rin yung kung sino yung character na pinanood mo doon. Makikita mo na rin sa CR nyo yon. Kaya dapat di ka nanonood doon kasi paghaharian ng takot yung bahay nyo. Di ba kayo, ayaw mo patayin ilaw, lagi kang kabado. Ano nangyari sa'yo? Ganyan-ganyan. Di ba? Palagi kang takot. Kasi pumasok yung spirito ng takot. Kaya yan, di ba? Sabi sa Bible, God has not given us the spirit of fear. Kaya pati yung mga palabas sa TV na hindi magaganda, di ba? Puro monster, puro dragon, ganun. Dapat di natin pinapanood yan. Tapos yung listening to music with lyrics of profanity, murder, suicide. Di ba yung mga ngayon, mga kanta ngayon, kasi yung mga kabataan, kahit ako nung unbelief, hindi pala, yung parang time na hindi pa ako totoo kay Jesus. Na ang dami rin namin wordly song. Tapos, alam mo yun, natutuwa lang ako sa mga wordly song, pero ang totoo, pag inanalyze mo yung lyrics, ba't kanto? Parang tungkol sa sex yung lyrics, tapos tungkol nga sa suicide, tungkol sa hatred, tungkol sa ganito. Tapos may suicide din doon, nakawawa ka, ganito ka, parang ganyan ka, ganun, parang sinaktan ka nila, ganito. Kaya parang habang nakikinig ka sa mga music na gano'n, ito nga yung mga wordly song. Kaya tinuturo din natin, di ba, sa mga kabataan na wag na tayo mag-wordly song. Kasi ang mga lyrics nun ay pinapaano kami, mga masamang spirito na pinaano ka na maging malungkot ka, imbis na kung pinatugtog mo na lang yung this is the day that the Lord has made, di ba, ang saya mo. Pero nagpatugtog ka, nakawawa ka, sinaktan ka, gumanti ka, ganyan-ganyan. Di ba parang yung naiiba lalo yung espiritu, di ba, na umaano sa'yo, mas lalo kang nagagalit, gano'n. Kaya di ba parang pati nga rin yung pornography, syempre, open door din yan para sa mga espiritu ng mga kalaswaan, kahalayan, di ba? Tapos, halimbawa ito, di ba, yung dati, yung concert ni, pangalan yan? Taylor Swift, di ba, yung obvious naman, tingnan nyo naman kung gaano ka-demonic yung may demonic powers yung concert niya. Kasi, lahat ng nakikinig sa music ni Taylor Swift, maaaring nagiging rebellious, nagiging matigas ulo, o kaya selfish, mayayabang, di ba? Depende kung ano yung ini-spread niyang spirit habang kumakanta siya. Makukuha yun ng lahat ng mga nakikinig ng music niya.
Kaya di ba, ito alam naman natin si Taylor Swift sa ano na rin niya, baka binenta na rin niya kaluluwa niya sa demonyo eh. Kasi sabi naman ni John Ramirez, lahat talaga sa Hollywood. Teritoryo ng demonyo yan, yung Hollywood, na ang mga, parang kala nyo star sila, di ba? Pero sabi niya, ang totoo, falling star sila. Hindi nyo alam yung mga depression, yung mga, parang kung makikipag-exchange lang daw sila ng buhay sa atin, makikipagpalit talaga sila kasi sobrang grabe yung pinagdadaanan ng mga artista. Yan, dahil hawak sila. Tsaka marami rin mga artista nga daw na nagbenta na ng kaluluwa. Kaya biglang sumikat, biglang ganyan. Kaya sabi ni John Ramirez sa atin, my warning as a watchman on the wall is this: stay away from all these things. Lahat ng mga nabanggit na yon ay huwag nating gawin dahil yan, di ba, hindi tayo aanuhin ng demonyo. Talagang wala siyang pinipili, di ba? Talagang gagawin niya yung paninira. Yung kagaya na sabi kanina sa verse na, the devil comes but to kill, steal, and destroy. Nasabi nga rin sa every geographical location has a peculiar spirit controlling it. Bawat lugar, kunwari Muntinlupa City, may ibang spirito dito na mga, kunwari, yung mga sinasabi sa Bible ng mga principalities and powers. Kunwari sa isang lugar, sa lugar na to maraming magnanakaw, sa lugar na to maraming mga gang, maraming pagpatay sa isang lugar na to, ganyan-ganyan. Bawat syudad, bawat city, bawat region, yan, bawat bansa, merong mga tinatawag na mga yung mga principalities and powers. May mga namumunong masasamang spirito diyan. Yan, at yun nga na dito sa sa Muntinlupa, praise God kasi dumami na Kristiyano dito. Noon nung elementary pa lang ako dito. Pansin ko mahirap talaga tong Muntinlupa. Nasa parang ang hirap, parang lahat ng mga kapitbahay namin mahihirap din. Parang wala kayong makain, ganun, parang hirap magkaroon ng pagkain. Tsaka hindi kagaya ngayon, pinagpala na talaga yung Muntinlupa, ang yaman na natin eh. Kasi marami na nag-pray dito, marami na naging Christian. Pero sa mga iba't ibang mga lugar, kunwari dito Muntinlupa, pero pagtawid mo ng San Pedro, may iba ka nang madadama. Kagaya nung tumira nga kami dati doon. So isip ko, ba't ganito, Lord? Bakit natakot? May time kasi natakot ako nung naiwan ako mag-isa doon sa bahay namin. Sabi ko, in Jesus' name. Kasi ako, rin ako feeler, yung, kunwari nararamdaman ko pag nandiyan ang presence ni Lord. Nararamdaman ko rin kapag may masamang spirit, ganon. Kaya, sabi ko, Jesus' name, ba't pa ako mag-isa dito? Noong time na yun, parang, nag-uumpisa pa lang ako matuto ng tukol sa mga turo ni Dr. Olocoya. Nagsisimula pa lang kami nun. Kaya hindi ko pa masyadong alam. Pero natatakot ako. Sabi ko, ba't ganito? Alam ko may something talaga dun sa puno. May gumaganon. Ganun sa, mag-isa lang ako sa bahay. Sabi ko, Lord, may dumating na po. Pero lang ako ng blood ni Jesus. Ganun. Basta may kakaiba talaga. Tapos kahit ng mga kapitbahay namin, doon walang pakailam sa amin. Hindi tulad dito, pagpasok mo ng Muntinlupa, parang iba na yung hangin. Parang may, di ba feeling mo okay ka na, ganun. Kaya may kakaiba talaga. Kasi sa San Pedro nga, di ba, yung time na yun, nakita ko, ang daming parada talaga ng sobrang, hindi lang life size, ang laki talaga. Laki ng mga Diyos-Diyosa na, yung, siguro mga 20 parada, ang dami, ang lalaki. Tapos, nakakakabay yung mga itsura na, sisip ko, ganito pala kagrabe dito yung, parang yung idolatry, ganun. Kaya, ayun nga, pero pag natutunan nyo yan, malalaman nyo kung bakit talaga. Tapos ito, sa Nigeria kasi, sinabi ni Dr. Olocoya, ito yung mga common na evil spirit sa Nigeria. Pero meron din sa atin yan sa Pilipinas. Yan, number 1, yung African witches. O ito nga yung mga mangkukulam. Di ba at may mga mangkukulam daw sa kanila, yung sila, yung katawan nila, iiwan nila dyan sa gabi. Tapos, magpupunta-punta sila sa iba't ibang lugar. Kaya di ba may mga panaginip din tayo na parang may namimit kayong tao sa panaginip nyo na hindi nyo kilala, tapos may ginawa sa inyo, ganun. Minsan, ayun yung mga witch na pumupunta. Pero sa atin, di ba, dahil may Jesus na tayo, alam natin, covered na tayo ng blood ni Jesus, hindi na nila tayo magaganto. Pero ayun nga, kagaya sa Pilipinas, di ba, meron din naman mga ganyan. Tapos yung mga African wizards o yung mga salamangkero, di ba kasi yung witch, kadalasan babae yun. Yung mga wizard naman, ayun yung mga lalaki, na talagang sila sa demonic and occult world. Yan. At sa Pilipinas naman, ano ba yung katumbas na mga ganito sa atin? Di ba yung mga witch in the Philippines? Yung parang ito yung mga tawag sa iba't iba, Tagalog, Waray, Bisaya, Ilocano, Tagalog. Yan yung mga mangkukulam, manggagaway, aswang, mga yan, ganito, ano-ano, di ba? Maraming mga iba't ibang tawag. Tsaka hanggang ngayon, sabi nga daw sa sinearch ko, hanggang ngayon meron pa rin talaga yan sa mga iba't ibang mga mga region, kagaya daw ng mga Capiz, Siquijor, mga ganun. Basta may mga binanggit doon na mga ginagawa pa rin yung mga bagay na to. Kaya di ba nung nag-outreach nga kami doon sa Buong Liwayway, galing sa iba't ibang probinsya.
May mga mangkukulam, may mga marunong mangkulam. Yung pagka nagalit daw siya sa kapitbahay niya, kinukulam daw niya, kinukuha niya yung buhok, gano'n, tapos kukulamin niya daw, ganyan-ganyan. Kasi inaagaw daw yung lalaki niya, gano'n-gano'n. Basta mga gano'n yung mga usapan ng mga nanay doon sa outreach. Kaya mas may mga nagpapapray pa doon na, Pastor, pag-pray niyo ako kasi nire-rape daw siya nung kapre ba, gano'n. O basta may masamang spirit daw sa bahay niya na tuwing gabi daw nire-rape siya. Ganon, o kapre ata, ganon. Kaya, kasi nga galing sa iba't ibang probinsya sila eh. Kaya talagang nakakita kami ng live na mga ng marunong mangkulam. Kaya yun nga, parang ngayon nga na makikita mo talaga, may mga ganito pa rin hanggang sa ngayon. Tapos yung, di ba, may sinabi nga rin si End Time Headlines na ganito. Sabi, Kentucky woman charged with casting spells, dismembering and cooking mother's corpse. Ang daw siya, may sumpa daw siyang mga sinasabi. Tapos, pinagputol-putol niya yung katawan ng nanay niya, yung patay na katawan, bangkay ng nanay niya, pinagputol-putol tapos niluto. Di ba? Isipin nyo, normal bang tao yung ganito? Ibig sabihin, di ba, isang witch din yan. Kaya ganyan yung mga ginagawa niya. Tapos, di ba, kaya makikita nyo, totoo ba sa panahon ngayon na may ganito pa rin? Totoo, latest nga lang yan. Diyan. Tapos number 3, yung familiar spirit o yung ogbanje sa tawag sa kanila. Na ibig sabihin naman sa atin to, espiritu ng kamalasan. Ibig sabihin yun, yung sa pamilya, lagi na lang may kamalasan na nangyayari, ganon. Kasi, ibig sabihin may familiar spirit. Na, ang ginagawa din daw ng familiar spirit sa mga pamilya, nagkakaroon ng mga, yung nakukunan, miscarriage, nakukunan ng baby, tas early infant death, yung bata pa lang, yung baby, pero namamatay. Tas yung parang frequent, laging merong may sakit. Tas yung biglang namatay, sudden death. Tas sudden madness, kung may nabaliw, bigla, ganon. And long trance, recurring nightmares, and more. Di ba ganun daw yung ginagawa? Na parang yun nga, na dahil may mga, pagka hindi talaga Christian pa, wala pang Jesus yung mga pamilya natin, pwede talaga silang makaranas ng ganito. Pero lahat ng mga curse ng family, di ba, nabe-break yan, kapag ang isang tao nakakilala na siya kay Jesus. Kaya yun nga, yung parang halimbawa, yung sakit nung mga tito mo na mga dun sila namatay, hindi mo na makukuha yun kasi na kay Jesus ka na. Para yun, kaya dun lang napuputol yung mga ganong bagay. Tapos may mga sinasabi rin dyan yung mga yung parang sabi ni Olo Koya na kapag daw yung mga nakikipag-sex daw sa iba't ibang babae, nakakakuha sila ng familiar spirit na kung ano yung demonyo na nandun sa tao na yon, mapupunta rin sa kanila. Kasi ayun yung mga opening daw. Tapos number 4, yung mga water spirits o yung sirena o multo sa tubig. Kasi pag nanonood tayo ng Disney, akala mo ang ganda ng sirena, di ba? Ang ganda niya, ang pangalan nun? Ariel, ayun. Parang pinapakita na hindi maganda to, ganyan. Parang maganda ang mga sirena. Pero ang totoong sirena sa totoong buhay, pangit sila. Yan, talagang monster yan. Pero yun nga, parang kalahating tao, kalahating buntot, yung itsura daw talaga. May mga sa, pag sinearch nyo yan, may mga iba't iba silang mga Diyos-Diyosa na tinatawag. Yan, basta Simbi ang pangalan. Ayun, basta parang mermaid-like daw o reptilian, yung mga itsura. At pag tinanong nyo yung mga kwento na, eto may mga kwento tungkol sa Di ba yung mga kwento na mga, yung mga marino o kaya mga seaman, mga nagbarko, pag nalalaman nyo yung mga ibang kwento nila, may mga karanasan sila na may nagpakita na na sirena, o ito nga yung water spirit. Ang mga water spirit kasi mapang-akit to, nang seseduce sila ng mga lalaki. Tapos di ba kung alam niyo yun, may mga seaman na tumalon sa tubig, nagpakamatay. Kasi nakita nila, sabi ng sirena sa kanila, halika. E di tumalon siya, namatay yung seaman. Kasi may mga gantong mga pagkakataon na may mga, ma-encounter sila ng mga gano'n. Kaya di ba may mga sinasabi rin na yung mga seaman loloko daw, gano'n. Kasi parang may mga kasi, prostitute or parang mga water spirit na nakukuha yung mga babae na yun para mang-akit sila. Pero yung totoong mga kwento yan ng mga pag nagtanong-tanong kayo sa mga na may mga naka-encounter yung mga nakatira rin sa beach, parang may mga inaanoan ng water spirit na, yan, para di ba kahit sa beach, sa mga, Boracay, di ba ang daming kahalayan, mga ginagawa doon mismo, ganun ginagawa. Kasi mayroong mga espiritu ng kalaswaan o yung water spirit. Kaya nga di ba sabi ni Dr. Olo Koya, dapat hindi ka rin nakakapanaginip na nagsiswimming ka, o kaya masama yung mga ganun daw, yung panaginip na nagsiswimming ka, o yung, parang sa may tubig. Yan. Tapos number 5, spirits impersonating the dead. O yung multo nga. Yan, totoo talaga yung multo. Kasi nga, mga demonyo yan na
demonyong spirito na gumagaya doon sa mga patay na. Halimbawa, sasabihin nila, uy, nagparamdam sa akin si Lola ganito. Di ba? Wala na. Pag namatay ang isang tao, dalawa lang pwede puntahan. Kapag tinanggap niya si Jesus, sa langit. Kapag hindi niya tinanggap si Jesus, sa impyerno siya. Hindi na siya nag-i-stay dito sa earth. Wala na. Kaya kahit sabihin natin sa mga Katoliko, may paniniwala silang 40 days, baka nandyan pa yan, nagpaparamdam pa. Demonyo na lang yung magpaparamdam. Pero wala na. Kung nasa langit na yun, nasa langit na siya. Hindi na siya magpaparamdam. Gumalaw yung kutsara. Ganyan-ganyan. Di ba? Ibig sabihin, may multo. Diba? Kaya kailangan i-rebuke nyo yung ganon. Kasi wala na siya dito. Kaya yung parang nanggagaya lang, may mga multon, masamang spirito nanggagaya ng patay. Kagaya nung dati kasi, may natiran si mama at papa noon, doon ako pinanganak. Yung haunted house yung bahay na yon sa Taytay. Tapos, si Ate Beck, nakita niya doon sa may dining doon, na merong nakabarong na pugot ulo. Diba? Tapos si mama rin, may time na isang gabi na ginagaya si papa nung multo. Si Papa nakapajama na pantulog. Pero yung multong na nanggagaya, nakapang-alis. Ganon. Kaya talaga yung bahay daw na yun talagang haunted. Pero pinatira lang naman sila doon. Di naman nila alam na haunted house pala. Diba? Kaya yun nga. Pero ayun nga na may mga ganon. Kasi may mga nanggagaya. Pati doon, yung dating CH, yung dating church ng Main, sa second floor daw doon, may mga batang tumatakbo daw doon. Nakikita ng mga adult doon. Sabi, doon sa second floor po, may mga batang tumatakbo. Na tuwing naglilinis daw siya, siya lang mag-isa doon. Tumatakbo daw, ganun. Kasi, pwedeng naging church man yan, pero kung hindi natin alam yung history ng building, bakit may mga multo nagpapakita. May nakakita pa nga daw doon na nakasabit yung may bigte, ganun. Kaya, hindi natin sure. Kasi parang may mga Japayuki din daw kasi na doon, parang tumira doon dati. Kaya kung hindi mo alam yung history ng place, pag malakas yung grip ng mga demonyo o masamang spirito sa lugar niya. Kaya, halimbawa, di ba, pag lilipat tayong bahay, nagpapa-house blessing tayo. Kasi malay mo, ginawa ng tumira doon, may pinatay pala doon, sabi, 5,000 na lang, bagsak presyo na, para kunin nyo lang, ganun. Bakit bagsak presyo? Yun pala nung nandun ka na, marami kang kasama. Di ba? Kaya, hindi ka nag-iisa. Ayun. Kaya parang ka rin, isipin mo rin, bakit ganito tong bahay na to? Bakit biglang, parang lagi na lang bakante, lagi na lang for rent, ganun. Kasi yan, hindi natin alam yung mga may mga ganun kasi na ginagaya yung dating nakatira doon. Para yan, dahil nga may masamang nangyari, ganyan. Tapos yung number 6, yung demon idols naman. Yung mga Diyos-Diyosan naman, ito yung mga rebulto nga. And these are sent to paralyze and kill people. Bahala na kayo kung di kayo maniniwala. Basta, ang mga rebulto, bawat rebulto, merong demonyong na involved doon. May demonyo bawat rebulto. Yan, kasi ang sabi nga din ni John Ramirez, lahat ng bahay na may rebulto, merong sakit o kaya merong poverty. Kaya di ba dito sa Pilipinas, tingnan nyo, pinaka-talamak talaga sa Pilipinas ay poverty at saka sakit. Kasi bawat mga bahay na may mga Diyos-Diyosan, ganun ang mangyayari. May sakit or poverty. Kaya ayun kasi yung padala ng demonyo. Kasi diba sabi, we become whom we worship. Kung sino sinasamba mo, magiging ganun ka. Yung Diyos-Diyosan, hindi gumagalaw, magiging paralyzed din yung sasamba doon, magiging ganito kung hindi nakakakita yun, hindi nakakarinig, di ba? Kaya yun talaga, na yun yung katotohanan to ko sa bagay na yun, na ang lahat ng sumasamba doon, magiging ganun din. Kaya, tas naano ko rin yung yung sa Minecraft, nakita ko lang kasi, na pala, di ba, yung word pa nga lang na Minecraft, ibig sabihin witchcraft, di ba? Parang tinago lang yung witchcraft. Kaya, doon pala sa Minecraft, mamaya pakita ko yun. Yung meron pala doon mga demon idols din. Tapos, ito, share ko lang sa inyo, di ba, natong nakaraan, yung Bicol, di ba, alam niyo naman nangyari sa Bicol, sobrang sila talaga yung pinaka, tawag dyan, ng bagyo, na salanta ng bagyo. Kaya, at alam niyo ba, noong September last month lang, tingnan nyo, 1 month lang pagitan, nung sinelebrate nila yung 100 years ni Señora de Peña Francia, tinatawag daw itong queen, reyna ng kanilang lugar, reyna ng Naga, yan, or ng Bicol region. Yan, kaya isipin nyo, 100 years na silang pinagpasensyahan ni Lord. Alam natin sa Bible na ayaw talaga ng Diyos ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, nag-100 years na sila nung September. Tapos tingnan nyo, after 1 month, ang nangyari sa Bicol, di ba? Nakaranas daw sila ng 2 months na worth of rain in 24 hours dun sa
Christine, di ba, na umabot talaga sa mga bubong yung mga, yung mga tubig. Kaya parang ito ba ay, tingin niyo ba nagkataon lang o dahil talaga sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga tao doon? Di ba? Kaya kailangan talaga doon, kailangan maraming mag-share ng gospel sa Bicol kasi nandun pa rin sila, sobra pa rin yung bandage ng mga idolatry sa lugar na yun. Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo yung sa may, sa Minecraft, meron talaga silang ganyang demon idols. Ganyan na yung mga games ngayon, mga demonic na. Pati na rin yung sinabi sa end time headlines, yung Fortnite daw na laro siguro yun. Yung parang ina-allow daw yung mga players na kapag namatay daw yung mga ka-teammates mo dun sa laro, nakalagay daw, sell their soul. Parang ibenta mo daw yung kaluluwa nila o kaluluwa mo para mabuhay yung mga teammates mo. Kumbaga nilalagay na sa laro yung katotohanan na pwede talagang ibenta yung kaluluwa sa demonyo. Kaya di ba parang ganun-ganun na lang yun. Kaya in reality, meron talagang mga nagbebenta ng kaluluwa sa demonyo. Tapos pang-pito, yung mga forest demons naman, yung mga demonyo sa gubat, na parang sinasabi daw, ito yung may iba na parang tinitrick yung mga tao o delikado daw talagang mga, itong mga demonyo na to. Kasi minsan daw nagtatago sila pero minsan daw nakikipag-encounter din daw sila sa mga tao. Tapos sa Japan, merong ganitong sa Japan, Japanese word na yung forest demon nila ay ghosts, demons, monsters, shifters, and other supernatural beings na nakakatakot daw talaga kapag nakipag-encounter to sa mga tao. Tapos meron din nabanggit na baka Nephilim din to. Di ba yung sa Bible, yung Nephilim na sinasabi na rin sila, sa mga tao, ganun. Kaya sabi nga daw, meron din, sinabi rin daw ni Olokoya na noon daw sa bansa nila, meron daw naging palabas sa TV na merong witchcraft powers. Tapos ang dami daw nanonood. At dahil daw ang daming nanonood noon, nagkaroon daw talaga ng matinding kaguluhan sa bansa nila. Yan, kaya yun na, tas diba may mga pinakita rin sa balita na mga naging state of calamity. Nagkataon lang kaya na yung mga city o mga lugar na may state of calamity, dun yung maraming may Diyos-Diyosan din. Diba? Kaya nga diba, kasi talagang pag maraming believers, maraming Kristiyano sa isang lugar, mas marami nagpe-pray. Diba? Kaya ayun nga, may mga ganun. Tas sunod naman yung satanic traps. Diba na, merong isang babae nagkwento kay Dr. Olokoya, sabi niya, Dr. Olokoya, meron kasi akong pinanood sa TV. Tapos, yung pinanood niya sa TV na yon, kung sino yung character doon, nakita na niya sa kwarto niya, sa bahay niya. Sabi niya, ano nangyari? Parang sa isip ni Dr. Olokoya, Christian ka pero nanonood ka ng ganun. Sabi niya, wag mong basta-bastahin yung ganun kasi kung ano yung pinapanood, di ba dati kasi, hindi pa kasi kami marunong, di rin namin alam yung ganito. Alam niyo yung palabas na sa dako, yung lumalabas sa TV, yung ganun yung ulo. Ayun, tapos, syempre nakakatakot talaga yung palabas, yung lumalabas pa sa TV. Di after nun, syempre takot na takot din kami lahat. Di ba? Kasi, yun nga, na, ang nangyayari doon, kung ano yung character na yun na pinanood mo, makikita mo na rin yun sa bahay nyo. Kasi pinapasok mo siya, ibig sabihin open door, para mo binuksan yung pinto, sige, pasok ka na rin sa bahay namin. Kaya tingnan nyo yung nangyayari. Nagkakaroon ng mga kaguluhan, away-away sa pamilya. Kapag nanonood tayo ng mga bagay na in-entertain mo, mayroong masama yung palabas na yon, tapos pinanood mo pa. Kaya nagkakaroon ng masamang spirito dun sa bahay na nanonood nun. Tapos eto nga yung sa end time headlines din, na grabe, di ba? Yung merong 14-year-old na batang lalaki na na-inlove siya sa Game of Thrones na chatbot. Kaya ito nga yung sinasabi ko sa AI. Muna rin sa Meta AI, paano pag may na-inlove sa Meta AI na ito gusto ko lagi mag-open ng messenger kasi may ka-chat na ako. Di ba? Tapos, nag-I love you siya kay Meta AI, tapos nag-I love you din. Di paano yan? Tapos parang ito, di ba? Dahil na-inlove siya dun sa chatbot, sabi daw nung AI sa kanya, halika, sumama ka na sa akin. Kaya ginawa niya, nagpakamatay siya para magkasama daw sila nung chatbot na yun. Di ba, syempre, suicide yung ginawa niya. Kaya parang imagine nyo kung gaano kagrabe na yung nangyayari sa mundo natin. Kaya dahil sa isa rin yung satanic trap, di ba? At ito pa, yung maraming mga lumalapit sa mga manghuhula, sa may mga bolang kristal, sa horoscope, kasi satanic trap tawag dyan. Kasi iniisip nila, ano kayang solusyon? Madam Auring, ano bang masasabi mo sa sa nangyayari sa akin gato? Hulaan mo nga sa mga baraha mo, ano ang dapat kong piliin, ganyan-ganyan ba? Makakapag-asawa ba ako sa taon na to? Ganyan-ganyan. Kaya, ayan, nagkakaroon sila natatrap sila. Satanic trap tawag dyan. At, ayun nga, may mga iba rin na, dahil gusto daw nila na maging
nire-respeto sila, yan, may mga nakikipag-usap sa ganito, ano bang dapat ko gawin para ganyan-ganyan. At may mga iba naman kasi gustong malaman yung future. Madam Auring, tingnan mo nga, anong meron sa crystal na yan? Anong nakikita mo sa pagdating ko ng college? Mamimit ko na ba doon yung boyfriend ko? Ganyan-ganyan. Kapag dito ba ako nagtrabaho? Ganyan. Pero sabi nga, instead na sa Diyos tayo tumawag, sa Diyos tayo magtanong, Lord, ano bang future ko? Lord, ano bang gagawin ko? Anong pipiliin ko? Lumalapit na daw yung mga tao ngayon sa mga diviners, yan, sa horoscope, crystal balls, di ba? Pero hindi na tumatawag sa Panginoon. Pero di ba, sabi nga tayo, hindi tayo dapat mag-alala sa future natin kasi ang buhay natin hawak ng Diyos. Kaya hindi na natin dapat alalahanin pa kung ano mangyayari. Basta sabi ni Jesus, di ba? In this world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Na, halimbawa, magkagera man, ano man mangyari sa buhay natin, hindi na natin pwedeng mapigilan yung pangyayari ng sinasabi ng Bible sa end times, di ba? Na mangyayari talaga yung mga prophecy. Pero, ang pinakakailangan mo man gawin, mag-hold on sa promise ng Panginoon, kumapit ka sa salita niya, di ba? At doon ka lang magiging panatag. Tapos, sunod pa, yung satanic doors. Marami ring mga, hindi nila alam yung pinasukan nilang pinto, satanic door. Yung may mga tao kasi na, sabi nila, paano ba ako maaalis sa kahirapan na to? Alam nyo ba, may mga tao na binenta nila yung kaluluwa nila para yumaman sila. Sabihin nila, sige, sabihin ng demonyo, sige, papayamanin kita ng sobra. Basta yung kaluluwa mo akin na. Pag binenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo, sa impyerno ka na. Wala na, hindi ka na makakaalis sa kanya. Kasi, kaya lahat ng mga artista din, na mga nagbenta ng kaluluwa, sa impyerno na sila mapupunta. Kasi, sinil na nila for fame, para sumikat sila, para maging mayaman, ganun. Kaya totoo yan na maraming ganito ngayon. And for some, it is true foolish intellectual curiosity. May iba naman dahil, wala lang, nakikiuso lang, paano ba yung witchcraft? Paano ba magkaroon ng powers na ganyan? Dahil hindi sila, dahil ignorante sila sa gawa ng demonyo, kaya nila pinapasok yung mga ganong bagay. They read, nagbabasa sila ng mga tungkol sa mga ganyan, occultism at mga astral projection. Meron din kaming kilalang ganito, kasama namin sa church, malalim siya kay Lord. Pero, nung time na, na-tempt siya magbasa-basa ng mga satanic Bible, mga kung ano-ano mga binasa niyang kung ano-ano ngayon, nawala na siya kay Lord. At kung ano-ano na yung paniniwala niya. Kasi, hindi ka pwede mag-aral ng mga gantong bagay kung hindi ka malalim sa Word of God. Kunwari ako, nabaaral ko na yung mga ganto kasi nga, alam ko na yung Word of God, alam mo yung pinaka-foundation mo, kaya hindi ka malilito. Pero, kung ikaw, wala kang kaalam-alam, hindi mo pa nga natatapos Bible, tapos inuna mo pa yung mga tukos sa kulto, kaya talagang maaano ka ng demonyo. Diba? Kaya, ang pinaka dapat lang natin gawin, aralin natin yung Bible natin, maging puspos tayo ng Holy Spirit. At yun nga, diba, ayun nga, ito nga yung sinasabi ko yung sa Hollywood, diba, na sabi ko na kanina, na ang dami talaga dyan, kala nyo nakakaingit yung buhay nila, pero hindi nyo alam, diba, hawak ng kaaway yung buhay nila. Parang naiisip nyo ba yun sa mga palabas sa TV? May asawa to, pareho may asawa yung dalawang bida, tapos gagawin nila yung mga bed scene, tapos palit na naman, next movie, iba na ng partner nila. Anong klaseng buhay, di ba? Tapos kung ano ipadamit sa kanila, kailangan nila damitin. Kung ano yung eksena, hindi sila pwede pumalag. Di ba? Parang ganun kahirap yung buhay ng artista. At di ba, kaya alam natin si Satan, hindi na siya nagtatago ngayon. Di ba may mga satanic temple na nga sa ibang bansa? Yung pakinex. Yan di ba yung mga satanic temple na dun, ang offering nila dun yung abortion. Yung pwedeng patayin yung mga baby, abortion ritual. Di ba, hindi na talaga nagtatago ang demonyo ngayon. Kaya naman, dapat mas lalo na tayong maging matalino. Kaya sabi nga dyan, kung si Satan na-deceive niya yung 1/3 ng angels, tingin mo hindi ka niya madedeceive. Kaya kailangan watch and pray. Para hindi tayo maisahan ng kaaway. At kaya sabi nga rin, when a person is in the bondage of sin, he opens a door to the devil. Tuwing nagkakaroon tayo ng kasalanan, mga kasalanan tayong ginagawa, na ayaw pa rin nating pagsisihan, nagbubukas tayo ng pinto, open wide para pumasok yung demonyo sa buhay natin. Kaya kung may mga kasalanan pa tayo ng mga ginagawa, kailangan ihingi na natin ito ng tawad sa Panginoon, mahugasan tayo ng dugo ni Jesus. Nang sa ganon, hindi na magkaroon ng chance yung demonyo sa buhay natin. Kagaya ito, may mga tao nga rin daw, sabi dyan na, parang yung iniinom naman nila, modest naman daw, hindi naman, parang saktong mga alak lang naman, hindi naman yung malulubhang alak. Yan, akala nila okay lang yun. At yung iba, sabi niya, isa lang naman girlfriend ko, hindi naman ako maraming babae, kinakama, ganun. Pero, ayun nga, i-judge din sila ni Lord as fornicator. At yung, sabi nga daw, if wickedness is in your heart, na parang wala ka na daw awa sa ibang tao, wala ka ng pakiramdam,
nagkaroon din ng open door si Satan. Kaya kung bakit parang wala ka ng pakiramdam o wala ka ng paki. Tapos meron din mga spiritually blind daw at na hindi na nila nakikita, 'di ba, na ang layo na nila sa Panginoon o na deceive na sila ng kaaway. Meron din na parang mga nakakaramdam sila na feeling nila nababaliw na sila. Kasi nagkaroon ng open door yung kaaway na may mga kailangan maisara. Tapos meron din mga habang natutulog ka, pinapakain ka ng demonyo sa panaginip mo. O kaya ina-oppress ka doon. Kasi nga, yun yung power of darkness. Ibig sabihin may open door kaya nangyayari yung mga bagay na yun. Tapos yung sa symptoms, sabi nga daw, kung naranasan mo daw yung nagkaroon ka ng matinding problema na parang dati okay na okay ka, tapos biglang binagsakan ng maraming problema, sabay-sabay, hindi maipaliwanag ng mga failures and threats, ganyan. Ibig sabihin daw, nagkaroon ng open door yung demonyo, kaya nagkaroon ng mga ganong problema. Kaya sabi nga, when problem seems to multiply and trial seems unending, a door has been opened. Hindi basta-basta ganito lang yung nangyari, may nangyari bigla. Kundi nagkaroon ng open door yung kaaway, kaya nagkaroon ng nangyari yung bagay na yun. Kaya kailangan nyo i-check ngayon, i-analyze sa buhay natin, ano ba yung mga nagawa ko na pwedeng nag-open door, kaya nangyari yung mga ganito. And when there is itching, heat, or strange involvement in the body, a door has been opened. Yan, tapos sabi nga rin dito, if you go to the hospital, you will find what people are going through as a result of conflicts between demons or against the power of God. Di ba kapag pinag-aralan talaga natin, ang sakit at karamdaman talaga o mga oppression, galing talaga sa demonyo lahat yun. Hindi naman ang Diyos ang nagbibigay ng sakit, di ba? Kundi ang demonyo. Kasi siya yung He comes to kill, steal, and to destroy. Na hindi galing sa Panginoon yung sakit, kundi ang Diyos pa nga ang nagpapagaling. Kaya yung parang makikita niyo daw sa ospital, battle yan between demons talaga and sa power ng Panginoon. Na kailangan may mga mag-pray, may mga mag-pray sa mga may sakit, di ba? O para makalaya sila. Sample nga daw dito, may kinwento si Dr. Olo Coyan na may magulang daw, may magulang na yung anak kasi nila kinukumbulsyon. Tapos, lumapit sila sa albularyo. Tapos, parang hinihiwa na konti dun sa bata. Tapos, may pinainom dun sa bata. Tapos, di ba alam natin, ang mga albularyo, naggagamot sila through mga demonyo. Siyempre, witch doctor. Parang gumagamot sila gamit ang mga masamang spirito. Kaya yung parang pwedeng gumaling yung pinapapray nila, nung ginagamot ng albularyo. Pero, after nun, susundan na siya ng demonyo. Parang kasi, may inassign na demonyo doon. Kaya hindi tayo dapat nagpapa-albularyo. Kasi nga, susundan ka ng demonyo. Yung taong pina-check mo sa albularyo. Susundan na siya ng demonyo kasi, binigyan mo siya ng open door Binigyan mo siya ng karapatan. Yan, kaya if such a child pero, pag yung bata na yon ay albularyo, ay na-encounter niya yung power of God, magkakaroon ng conflict. Yung demonyo, magbabow down siya sa power ng Panginoon. Kasi, pag nagkaharap ang dalawang kapangyarihan, ang mahinang kapangyarihan ay magbabaw. Di ba? Kaya lahat ng mga demonyong kapangyarihan, masamang spirito, pag na-encounter nila yung power ng Panginoon, magbabaw down sila lahat. Kaya di ba pag sinabi natin, in Jesus' name, lumayas ka, aalis yon kasi talo sila sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Kaya naman tayo, di ba, matapang tayo kasi may Jesus tayo, na alam natin mas powerful. Pero alam nyo ba, may isa pa dito, yung unforgiveness. Ito rin yung tinatawag na bait of Satan o yung patibong, alam niyo yung sa isda. Yung nakaganyan, hook ng isda. Ito rin yung unforgiveness ay bait of Satan. Alam niyo ba, kahit hindi kayo magpa-albularyo, susundan kayo ng demonyo kapag hindi kayo nagpatawad. Kaya alam talaga yung reason bakit lagi namin sinishare na magpatawad tayo. Ako din, hirap na hirap ako mag-forgive dati. Pero nung natutunan kong sinusundan pala ng demonyo, katabi mo pala matulog kapag hindi ka nagpapatawad. Di ba? Kasi kaya yun yung sinasabi ng Ephesians 4:26 to 27, yung kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Diyan talagang nga mismo yung verse na yun Kasi pag matutulog ka sa gabi, hindi ka makatulog kasi katabi mo yung demonyo Sinasabi sa'yo, magalit ka. Ganyan, ganito ginawa sa'yo. Ganyan. Kaya sakit ng ulo mo, lagi kang puyat, hindi ka lagi papas ang sama ng pakiramdam mo. Kasi nga, ganyan yung mga may unforgiveness. Saan man sila pumunta, susundan sila ng demonyo. Kaya di ba tayo, gusto natin lagi mag-forgive dahil ayaw natin katabi yun. Tapos yung disobedience, di ba usapang witchcraft din, yung mga pangkukulam. Hindi mo kailangan maging nakulamin ka o magkulam, parang mag-involve sa witchcraft. Pwede rin sa 1 Samuel 15:23, ang disobedience o pagre-rebelde sa Panginoon, pagiging mayabang o parang lumalaban tayo sa authority,
Alam niyo ba, witchcraft din yan, sabi. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam. Yung pagsuway sa Diyos. Yan. At ang katigasan ng uloy, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero kung matigas ulo mo, pasaway ka sa mga leader mo, mga pastor, at sa Diyos, di ba nagre-rebelde tayo, alam nating mali yun, ginagawa natin pa rin. Parang witchcraft na rin daw yun. Di ba? Kaya makikita niyo yung ganyan, mga katumbas na kasalanan. Tapos, yun nga rin, sabi, kaya we need to ask the Lord to help us search our lives and to know all the doors that have been opened to the enemy and close them. Kaya ngayon, kung alam mo sa sarili mong marami kang binuksan na pinto sa kaaway, ngayong araw na ito, sana isara na natin yun. Hanapin mo yung mga pinto na binuksan mo sa kaaway para maisara mo, para hindi ka na niya ma-bandage o ma-oppress. Sabi nga, how to close doors against the enemy. Paano gagawin natin para masara yung mga door na to? Una, confess your sins to the Lord. Alam natin si Lord, nagpapatawad siya, ano man yung kasalanan na ginawa natin. Ask for forgiveness and plead the blood of Jesus. Sabi mo, Lord, ay binuhugasan ko ng banal mong dugo lahat ng mga kasalanan ko. Kasi sa dugo lang ni Jesus, tayo napapatawad at natatakot ang demonyo sa atin kapag covered tayo ng blood ni Jesus. At sabi nga, when a demon wants to attack a person or people, naghahanap ang demonyo ng open door kapag gusto niyang atakihin ka. Parang, si Carl. Okay, si Carl ngayon, nag-prayer meeting. Tingnan ko bukas. Nag-aantay yung demonyo na si Carl ay, di ba, parang makahanap ng pinto. Parang tignan ko nga kung mapapabayaan ni Carl yung pinto. Di ba? Kapag napabayaan ni Carl yon ng isang time na iwan niyang bukas, papasok na siya. At, di ba, doon na siya gagawa ng plano niya. Kaya naman, pag kailangan, paano tayo nag-watch sa kaaway? Yung kapag lagi tayo nagpe-pray. Pag nakalimutan mo mag-pray ngayong araw na ito, ibig sabihin, nagpabaya ka, ganun. Di ba? Kaya nga, dati, no, 2016 kasi, yun yung parang yung year na nag-aral ako tungkol sa mga turo ni Dr. Olocoya, na mga tungkol sa mga ganito. Tapos, 2017, doon yung alaala ko, para na nag-start na talaga akong, nagseryoso na ako ng madaling araw na prayer. Kasi dati, pa-pray-pray lang ako kung kailan ako magising, ganun. Pero nung time na yun, nagseryoso na ako, nagganto pala kagrabe yung battle natin. Kaya doon ako nag-start na, mula noon, ilang taon na, mula 2017, talagang consistent na ako nagpe-pray ng madaling araw, nagko-command the morning na ako, ganun. Tapos nag-faith confession na rin, nagpe-pray kasi doon ko na i-realize, grabe, kailangan talaga ng intercession at matindi ang prayer. Kasi ganito nga talaga yung attack ng kaaway. Lalo na nung namatay pa nga si mama nun. After mamatay ni mama, na doon kami, ni Ate Ruth na aral ng turo ni Dr. Olocoya. Parang kasi naisip namin, naisahan kami ng kaaway. Parang hindi kami parang that time pa, hindi namin alam paano lumaban. Pero after na lang, doon na lang kami naging strong na parang, yun, natuto na talaga kami mag-intercede na pag merong may sakit, di namin pinapabayaan na ganun na lang, nilalaban talaga namin ngayon. Kaya yun, pero yan din nga, parang nakatulong din para maging strong sa spiritually. Para hindi ka madaig. Kasi dati, unting may mga, mga problema, suko na ako. Pero, nalaman ko na may mga demons involved. Kaya kailangan natin maging matatag. Kaya sasabi rin, di ba, when there is no open door, he hangs around for opportunities. Kapag wala siyang nakikitang open door sa'yo, umaali-aligid lang yung demonyo. Nag-aantay siya ng pagkakataon. Kailan? Kailan ka magiging careless? Kailan kaya hindi magpe-pray tong tao na to? Kailan kaya ito hindi magbabasang Bible? Nakaabang na agad yung demonyo kung kailan tayo magpapabaya. Kaya kapag naging careless tayo, yun, makakapasok siya. Di ba? Kaya kagaya sa gabi, pabayaan mo lang yung pinto nyo na hindi nakalak. Ano kaya mangyayari? Di ba? Kaya dapat talagang paggabi, nakalak na ba lahat? Sure na ba na Kasi, syempre, hindi mo rin alam kung sino yung pwedeng mga, di ba, pumasok. Kaya naman ganun din sa atin. Sa prayer, nagpe-pray tayo sa umaga, sa gabi. Kasi, yun nga, na alam natin na talagang may mga demonyo. Kaya sabi rin, unconfessed or cleverly concealed sin is a doorway to the devil. Lalo na kung meron tayong mga tinatagong kasalanan. Alam mo yung masyado mo talagang tinape, binubble wrap mo, wala talagang makakakita ng kasalanan na to. Sobra talagang tinago mo siya. Pero pag hindi mo yan inihingi ng tawad sa Panginoon, pagkakataon ng demonyo yan para makapasok sa buhay mo. Kaya kailangan lahat ng mga sins na to na nire-remind sa'yo ni Lord, i-confess mo na, i-sorry mo na kay Lord. Nang sa ganon, hindi magkaroon ng space yung demonyo. At sabi nga rin, di ba tayo, man is a spirit, soul, and body. At yung tatlo na to, pwede rin maging door, open door sa kaaway. Kaya kailangan, rin natin, maging wise din tayo. Kunwari sa body natin, ang body natin pwedeng ma-damage ng kaaway through mga pagdadrugs, pag-iinom,
pag sigarilyo, yung mga sexual scenes, di ba? O yung mga ganyan mga bagay, yung mga pagtatato din natin. Di ba yung tattoo kasi? Ang totoo, for the health purposes din yan. Di ba pinapadumi ng tattoo yung dugo mo? Yung tao. Kaya may mga iba kapag allergic pa sila dun sa ink ng tattoo, pwedeng ma-damage yung ano. May mga talaga, may kakilala din kami ganun na na-damage yung balat niya talaga. Kasi dahil nga dumadali, yung tattoo kasi, dugo na yung inaano nun, di ba? Kaya naano yung dugo na, dumudumi. Kaya yan pa yun pa. Kaya may mga iba't iba tayong mga kaparaanan para sirain yung katawan natin o sirain yung ng demonyo. Kaya kailangan maging wise tayo na huwag gawin to. Tapos yung sa soul natin, yun yung lahat ng mga pwedeng papasukin natin sa mind at sa heart natin. Pwedeng dumumi yung soul mo sa mga music na pinapakinggan mo, mga pinapanood mong hindi tama, nadadamage, nadudumihan yung soul. At yung spirit natin, di ba, kapag nalalayo tayo sa Panginoon, kapag may mga kasalanan tayong nagagawa, di ba, nadadamage yung spirit natin. Ayan. Kaya ito pa, big secrets you need to know. Sabi nga, yung mga demonyo, alam nyo ba, pwede rin sila magpakita bilang parang tao. Parang tao na, kala mo tao sila, ganun. Pwede daw sila magpakita bilang beautiful, handsome, or ugly person. Depende sa kung anong gusto nila ipakita sa'yo. It can take the physique of a person who really exists somewhere else. Pwede rin silang manggaya daw ng ibang tao. And all this should not bother a Christian who does not open any door to them. Pero hindi ka daw dapat matakot kung Christian ka sa mga bagay na to. Yan. Tapos, spiritually contaminated objects, meron din mga ganito. Kung kayo yung mahilig kapag, kunwari, nagpunta kayo ng isang, namasyal kayo, yung bibili kayo ng pasalubong, ng mga souvenir, ganon. Ay, ang cute, ganyan. Nari Baguio, ganon ginawa namin nun. Nagbili-bili ng mga pasalubong, ganon. Tapos hindi mo alam kung ano yung, may mga spiritually contaminated object kasi na naka-attach doon. Halimbawa, yung parang kung yung object na yun ay inalay sa demonyo, merong sumusunod din na demonyo doon sa mga bagay na yun. Kasi kagaya daw niya ng mga crucifix, decorations, jewelry, or clothing. Kwento ko lang, di ba, nung yearn camp nga na yun sa Baguio. Si Megan kasi, nung sa kama niya doon, meron daw humihila ng paa niya. Tapos, syempre, nakabahan siya kung bakit, parang may humihila sa paa niya. Tapos, tinignan niya yung dulo nung kama, merong crucifix, pagkita niya. Kaya di natin alam kung sino may-ari ng crucifix na yon, di ba? Kaya maaari, dahil doon, may demonyo doon sa area na yon. Tapos, yung yung mga iba't ibang decoration, pwedeng cute na cute tayo, pero i-check mo rin, kasi lalo na yung mga beads. Di ba ang mga beads nga daw, Buddha beads yun, yung mga ginagamit din nila sa mga mga Diyos-Diyosan nila, ganun. Kaya, i-check mo rin, kung kailangan mo ba talaga yung burloloy na yun, o lang, di ba? Kung di naman kailangan, kasi kailangan mahirap din na parang yun may mga ganun. Tapos, yung mga damit din, di ba may ganong kwento rin, na nila siyang damit sa ukay-ukay. Hindi niya alam sino may-ari ng damit na yun. Tapos pagkabili niya, di ba nilagay niya na doon sa aparador, nung gabi gumaano yung aparador niya. Kaya parang sa isip niya, anong nangyari? Pero yun nga, dahil natuklasan niya, yung damit pala na binili niya ay pag-ari ng isang, parang wizards yata, gano'n. Basta parang ganyan. Kaya yung aparador niya naging horror, di ba? Dahil sa damit na yun. Kaya, pero ganito naman sa atin mga Kristiyano. Tuwing sabi ni Mama sa akin, kapag may bago tayong gamit, ang lagi mong sasabihin, kunwari, may nagbigay sa'yo, o kaya may binili ka, Lord, I dedicate this to you. I plead the blood of Jesus sa gamit na to. Parang, man ang mga masamang dito. Yan, pinapaalis mo, ganun. Basta pag may bago tayong bagay, pinagpapasalamat natin kay Lord, dinededicate natin sa Kanya. At nalilinis yon ng blood ni Jesus. Ganun din sa pagkain, di ba? Pag may kinakain tayo, pinagpipray mo muna, wag ka subo ka agad. Pag-pray mo na, Lord, linisin mo to. Yan. Kaya tapos yun nga. Tapos yung meron ding demonic gifts, may kwento dito, may mag-asawang kakakasal lang nila. Tapos, merong nagregalo sa kanila doon na 2 cowrie shells. Ganyan yung itsura ng shell na yun. Yan yung, sinerch ko, namang meron doon sa cowrie shell na yun. Parang regalo daw kasi ng isang wicked person doon sa mag-asawa. Ibig sabihin, hindi niya wish ng blessing, kundi gusto niya i-curse yung kinasal. Kasi sinerch ko, namang meron doon sa cowrie shell na yun. Yung pala, itong uri ng shell na yan, ginagamit daw pala yan sa mga divination o sa pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Tapos ginagamit pa nga daw nila yung shell na yan para marinig daw yung boses ng Diyos-Diyosan nila.
Kaya yan parang ganun pala. Naisip ko, ba't kamukha to ng sa sungka? Tapos, oo, di ba? Yun din pala yung ginagamit sa sungka. Kaya sinerch ko tuloy. Meron daw isang bata na gusto niya maglaro ng sungka. Pero sabi daw ng magulang, yung magulang niya kasi Filipino-Chinese. Sabi daw sa kanya, hindi, malas magkaroon ng ganyan, kaya huwag ka maglalaro niyan. Yun paniniwala yun ng mga Filipino-Chinese. Pero ito naman, sabi nga daw dito, sa Panay daw, pinaniniwalaan na kapag naglaro daw ng sungka, dapat daw, sa labas daw ng bahay, wag daw sa loob. Dahil masusunog daw yung bahay nung maglalaro nun. Tapos, kapag daw natalo ka doon sa sungka, may mamamatay daw sa pamilya. Ganon daw yung sabi. Tapos, kaya nga hanggang ngayon daw, yung sungka is still used by fortune tellers and prophets, which are called in the Philippines baylan. At yun nga, nung nag-yearn camp kami sa Baguio, bumili ako ng sungka doon, kami ni Tin. Sasabi natin, sige, bili tayo. No, kasi wala, innocent, ignorante ka, di mo alam yung mga ganun. Tapos alam nyo, naiuwi namin yun hanggang sa bahay na. Tapos naglaro kami, at alam nyo, after namin maglaro, nilagnat kaming sobrang matindi, nagkasakit kami pareho. Tapos ang tagal na ng sakit namin. Sabi namin, bakit di pa rin tayo gumagaling? Ano nangyari? Tapos biglang naisip namin, hindi ko alam kung nabasa na ba namin yung kay Olokoy, na baka may object dito sa kwarto natin na nagdudulot, ba't di tayo gumagaling? Tapos naisip namin yung sungka. Sabi, sige, iyan na natin yan, tapo na. Binenta ni Ate Abby. Binenta pa. Meron pang dadaanan ng malas, di ba? Kamalas. Yan. Kasi hindi pa namin masyadong sure kung yun ba yun. Tapos yun nga, nung nawala yung sungka, biglang gumaling na kami pareho. Kaya naisip namin, grabe, ganun pala talaga. Dahil sa pagiging, kahit Christian kami, pero dahil ignorante, di ba, wala kang alam, ano kami ng kaaway. Kaya yun, di ba? Tapos, ewan ko lang kung alam nyo rin to ngayon, yung sikat ngayon, yung Labubu craze, ganyan. Tapos sabi ko, ano to? Pangit-pangit. Tapos parang pangit, syempre monster, gano'n yung itsura. Sabi ko, ano yan? Bakit parang naririnig ko to? Tapos sabi nga, ang Labubu daw ay monster. Di ba? Ibig sabihin, type mo yun, nasa bag mo, may halimaw. Di ba? Sinasabit nila sa mga bag nila. Tapos napakamahal ng isa nito, di ba? Tapos, dinadamitan pa nila ng iba-iba. Parang kunwari, yung Santo Niño dati ang dinadamitan ngayon, eto na. Di ba? Parang, kumbaga, eto yung sample ng evil, pinapakita as good. Ganon. Yung evil siya, pero ipapakitang cute tong demonyong to. Di ba ganon? Kaya, kahiligan nyo to. Tapos, di ba pinapromote ba to ng mga artista, nila Marian, may mga collection daw sila, na nakaka 600,000 na daw yung iba ng collection ng Labubu craze, ganyan. Kaya, hindi mo naman alam kung yung gumawa ba nito, baka nagbenta na rin ng kaluluwa sa demonyo. Di ba? Kaya, para sumikat yung, parang ba't naman sisikat yung ganito? Cute pa si si Teletubbies, di ba? Kaysa dito. Yan, pero yun nga, parang ganyang mga pauso na, parang pag-isipan nyo rin, di ba? Bakit monster, di ba? Kaya pwedeng sa bawat meron nito, may demonyo na rin sumusunod sa kanila dahil dun sa item na yun. Kaya sabi nga dito, Christians, should be very careful these days. Kailangan talaga maging careful na tayo. Nasa end times na rin tayo eh. They should not be ignorant of the devices of evil powers. Huwag tayong maging ignorante sa ginagawa ng demonyo. You should be alert and careful about people you receive gifts from. Some people take food carelessly and eat without praying. Yung iba rin, kain ng kain, hindi na nagpe-pray. Di ba? Pero yung nagpe-pray tayo kasi para, Lord, linisin mo tong pagkain na to. Maging kalakasan to sa akin. Kung may lason man to, hindi ako mamamatay. Ganun. Kaya yun nga, parang nga, na kailangan sa lahat ng bagay. Pati rin sa mga ganyan. Minsan mga pasalubong na mga item. Pag-isipan din natin. O kaya, plead natin yung blood ni Jesus. Tapos meron din ito, yung mga spiritual spies. Yan. Alam nyo ba, kung mayroon kayong aso o pusa sa bahay, pwede rin silang gamitin ng demonyo para maging spiritual spies, para silipin ka pag naliligo, silipin ka habang nanonood ka ng ganito, o ganyan-ganyan. Yan, kaya dapat daw gawin natin kung meron tayong hayop sa bahay, ay i-anoint natin. Kung may oil kayo, lagyan nyo ng oil yung pusa, sabi mo, in Jesus' name, ina-anoint kitang pusa ka, kay Lord ka na, para ka kay Jesus. Kaya kung may mga hayop kayo sa bahay nyo, sabi nga daw, mas madali pa daw i-anoint ang mga hayop, kasi yung mga hayop hindi nagkakasala. So, yung anointing sa kanila magtatagal. Kasi tayo, di ba, tayong mga tao, pag in-anoint, nagkakasala, nawawala yung anointing. So, yung mga aso, pag in-anoint mo yan, anointed na yan. Kasi, di ba, kahit hayop tong mga to, di ba, hindi sila nagkakasala. Di ba, kaya naman, yun. Sabi nga, marami daw na may mga alagang aso. Makinig kayo. Di ba, alam nyo ang mga aso, bastos yan?
Di ba? Kasi yung mga aso, bastos kung san-san lang yan, di ba? Hindi yan mahanap ng kwarto. Dadaan ka dyan, biglang andyan yung mga aso, mabastos, di ba? Kasi ang mga aso, meron silang sexual, ay parang ang tawag dyan, anong tawag dyan? Spirito ng kahalayan, yung mga aso. Kaya naman, kung yung amo ng aso na yon ay hindi niya inanoint yung aso niya, pwedeng makakatch yung aso na yun ng spirito ng kahalayan, tapos pumunta dun sa may-ari, ay sa amo. Kaya kung kayo, may aso kayo, i-anoint nyo siya para mawala yung kahalayan niya at kahayupan ng aso. Yan, kasi hayop sila eh. Kailangan mawala yung mga ganun. Yan, tapos, ayan, yung evil marks naman. Yan, yung meron din dito, di ba yung napatunayan ko ang totoo to dun sa Bukang Liwayway, sa mga nanay doon. Kasi may mga nangkukulang, kumukuha daw ng buhok, tas yung putol ng ng kuko, ganyan. Tas minsan damit ng tao, tas ipapaano nila yon, kulam, ganyan. Kaya may mga ganyan mga evil marks na sabi nga rin ni mama sa akin noon, basta ikaw pag may humahawak-hawak ng buhok mo, huwag ka magpahawak. Mami, ang ganda ng buhok mo, bilang kumuha pala. Kasi kukulamin ka pala. Kasi minsan yung mga ganun, ang ganda mo talaga. Ganyan. Sabi ko, huwag mo kuwakan. Ganyan. Sabi ng mama ko, huwag daw. Yan. Kasi minsan may mga ganun daw na ano. Kasi may ganyan ako si Ate Abby. May kaibigan siya na inggit sa kanya. Ang ganda ng buhok niya eh. Hindi lang siya maganda, ang ganda niya talaga. Dami nanliligaw sa kanya that time. So may friend siya na nainggit sa kanya. Sabi, ang ganda mo Abby, gupitan kita. Tapos ginupitan siya, alam niyo, pangit yung gupit sa kanya. Yung parang basta sising-sisi siya. Tapos yun nga, nalaman niya inggit sa kanya yung friend niya na yun. Kaya mula noon, si Ate Abby lang talagang nagugupit sa buhok namin, sa pamilya namin. Kasi kapag mag-ingat ka rin sa nagugupit ng buhok mo, baka kung inggit sa'yo yan, o kaya, hindi, parang ganon. Kailangan, yung parang may mga ganyan-ganyan. Kasi kaya kami, basta si Ate Abby na naggupit ng buhok namin ever since. Kasi at least tiwala ka, di ba, na alam mo, dito, pumangit ka, ganyan-ganyan habang kinugupit. Kasi may power din daw dyan sa buhok natin. May mga virtue daw, ganon. Tapos sabi nga, wickedness is being practiced in dark places of the world. Sinabi yan sa Psalm 74:20. Ang masamay naglipa na sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Kaya di ba naniniwala na kayo na talagang naglipa na talaga yung powers of darkness. Kaya naman tayo, kailangan natin mga Kristiyano, na manalangin, pray aggressively. Now, kung hindi ka daw nagpe-pray pa aggressively, now is the time to start. Ngayon na tayo dapat manalangin ng manalangin dahil there are many things to cut off, pull down, root out, or rebuild. Ito yung sinasabi natin sa prayer, binabali namin lahat yan, binawasak namin, binubunot namin lahat ng gawa ng kaaway. Kaya kapag nagkaroon kayo ng knowledge, ano ginagawa ng kaaway, manggigigil talaga kayo sa pagpe-pray, di ba? Kasi hindi kayo papayag. Kaya ito rin yung may mga evil meals din, kagaya niya ng mga pinapakain kapag tulog tayo, di ba? Kaya may mga, ibig sabihin, kapag pinapakain ka sa panaginip mo, mahina ka spiritually. Kailangan maging strong ka uli sa prayer. Yan, tapos sabi nga, kaya ito yung importance of deliverance. Kailangan lumaya tayo. Lahat ng mga pintuan na napasok ng demonyo, dapat makalaya ka dyan. Sabi, is it possible to have an evil spirit as a Christian? Kahit ba Kristiyano ka pwedeng magkaroon ng evil spirit? Sabi dito, yes. Kasi it is because when a person gets born again, it is the spirit that is renewed. Yung spirit lang natin yung na-renew, na born again. Pero yung mind natin, may battle, yung body, na dapat yung mind mo, punuin mo ng salita ng Diyos, yung katawan mo, disiplinahin mong hindi magkasala, di ba? At mapuspos ka ng Holy Spirit para dumali na matanggihan yung alok ng mga kasalanan. Kaya yan. Kaya sabi nga, a born-again Christian, pero tandaan nyo to, born-again Christian cannot be possessed by the demons. Hindi ka pwedeng, hindi ka na magaganon, hindi na mangyayari sa iyo yun. Kasi hindi ka na pwedeng sapian ng demonyo kapag may Jesus ka sa puso. Di ba? Kaya imposible yun. Ayan. But someone who is already demonized before conversion, halimbawa, bago ka makakilala kay Jesus, na demonize ka na, kailangan mapalaya ka, kailangan mo ng deliverance. Kailangan i-rebuke yung demonyong nag-bind sa'yo. Pero tandaan natin, a believer filled with the Holy Spirit can never be possessed. Kapag ikaw puspos ka ng Holy Spirit, powerful ka, hindi ka pwedeng pasukan ng demonyo. Sabi rin dito, there are two things that the Lord will not give the devil power over. Tandaan nyo yung mind nyo, hindi yan mababasa ng demonyo. Kaya meron tayong sa mind natin na kailangan mapuno natin to ng salita ng Diyos. Kala mo lang nababasa ng demonyo, pero hindi niya malalaman laman ng isip mo except kung magsalita ka. Di ba? Kaya may plano tayong gawin. Huwag kang madaldal kasi
baka marinig ng demonyo. Kaya di ba maganda nga marunong tayo mag-pray in tongues. Yung nakakapag-speak in tongues tayo kasi ayun yung prayer na hindi maririnig ng demonyo. Mas lalo ka nagiging strong in the spirit. Tapos yung your will, tandaan nyo, hindi makukuha ng demonyo yung will nyo. Di ba? Kaya ito yung mga natin, i-exercise daw natin yung power natin sa will natin na huwag ka pumayag sa sakit na yan. Sabi mo, hindi, in Jesus' name. Lumayas kang sakit ka, hindi ko pinapayagan to. Papayagan mo ba na yung nangyaring broken family sa magulang mo, mangyari din sa'yo? Lumaban ka, hindi, in Jesus' name. Hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa pamilya namin, broken family. Sa time ko ngayon, magiging buo kami. Di ba, kunwari, yung nangyaring, parang mga sunod-sunod sa pamilya nyo na ganito, hindi, in Jesus' name, kinakat ko yun sa akin. Hindi na magiging ganun sa pamilya namin. O mula sa akin. Ganun. Kaya, ayun nga, na parang sa atin dito, huwag natin hayaan yung ginagawa ng kaaway. May karapatan kang lumaban. At yung will mo, di ba? Yung parang nag-decide ka na hindi, lalaban ako. Hindi, kung anong plano ng Diyos sa buhay ko, yun yung mangyayari. Hindi ko papayagan yung demonyo. Kaya, kasi hindi ko na to sa inyo, banggitin na lang natin. Ito pa yung ibang mga sinasabing doors in our environment. Yung idolatry, pag may pagsamba sa Diyos-Diyosan, chieftaincy title, sa mga tribo naman yan. Thus, when people fry and distribute bean cakes, minsan kasi, pang good luck kasi, pang paswerte daw kasi yung mga bean cakes. Hindi ko lang sure kung hopya ba yung sinasabi dito. Pero, ayun, parang ganun. Tapos carrying sacrifices to crossroads, consultation to white garment prophet. Ito naman kasi yung mga kulto yan, yung mga may naka-white robe. May dati daw naka-experience niya nagpunta sa NHA. Mga nakaputing daw, kala mo mga papaligiran sila, ganun. Ayun kasi, may mga ganyan kasing mga kulto. Tapos mga incense. So kasi yung nagpe-pray sa mga Diyos-Diyosan. Pilgrimage to the mountains. Ito yung mga Nag-yoga-yoga. Ayan, sa demonyo ang yoga. Kaya hindi yun maganda. Mag-prayer marathon ka na lang. Huwag ka na mag-yoga. Tapos yung 8, use of special sponges and soaps. Yan, ganun pag ginamit mo to, mapapaibig mo yung ganyan-ganyan. May mga iba kasi mga ganyan, may mga spell. Tapos 9, immorality and sexual intercourse outside marriage. Possession of demonic materials, yung binanggit ko na kanina. Tapos astrology and horoscope, consultation. Evil inheritance, yung halimbawa naman yung anting-anting, halimbawa, ganyan. Ipapasa sa'yo, ikaw na ang magiging darna. Ayan, parang hindi, ikaw na yung mga, sa'yo na to, yung mga pinasa sa'yo ng ganyan, evil inheritance. Tapos kissing a corpse, ganyan, and consultation of soothsayers and fetish priests. Yan, at incest, ito yung sexual sin sa pamilya. Having boy or girlfriends and concubines outside marriage. Shaving hair when a relative dies. Hindi ko alam kung ano yun. 18, probing into the cause of death by conjuring spirit. Yung tatanong ka sa mga, paano ba't namatay, ganyan-ganyan. Mga demonyo, ganyan. Mga nakikipag-usap sa patay. Pouring libation, forming blood covenants. Tas loss of shoes on the wedding day or loss of wedding ring. Yan. Pero yun, ang pinaka-importante na lang na matutunan natin ay yun, alam mo yung blood ni Jesus, na may Jesus sa puso mo, yan yung pinaka-importante. At may word of God sa buhay mo. Sabi nga, when you open the door to an evil spirit, the door closes and it abides with you. Kapag may pinapasok ka kasi sa buhay mo na demonyo, nag-i-stay yun. Kaya naman, kailangan mag-pray ka, di ba? Para talagang buksan yung pinto at makalabas lahat ng mga demonyo na yun. At i-permanent mo na yung sarado. Kaya sabihin natin to ng malakas, sabay-sabay tayo, number 1. God, 1, 2, 3, go. God has the final say over my life, in Jesus' name. As number 2, I cover myself with the blood of Jesus. Yan, amen. At tandaan natin, di ba? Oo, makapangyarihan yung mga demonyo. At totoo talaga sila. Pero, but there is someone more powerful than He. Si Jesus ay mas makapangyarihan sa demonyo. Di ba? Kasi greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya huwag kayo matakot pa rin dahil kapag may Jesus kayo sa buhay nyo, makapangyarihan tayo. At sabi nga sa 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ang binigyan niya sa atin, power ng Holy Spirit, di ba? At love and a sound mind. Kaya naman, nasa atin yung Holy Spirit, di tayo matatakot. Ito is 1 John 4:4, tandaan mo rin yan, yung greater is He that is in me than he that is in the world. Memorize mo yan. Tapos Luke 10:19, binigyan tayo ng authority na mag-rebuke, di ba? Apak-apakan ang lahat ng gawa ng demonyo. Kaya naman sabi dyan, and nothing shall by any means hurt you. Di ba? Kaya paniwalaan natin to na hindi tayo makakanti ng kaaway. Tapos Isaiah 54:17,
No weapon formed against me shall prosper. Di ba na lahat ng mga sinasabi ng kaaway sa'yo, i-condemn mo lahat. Hindi ako payag dyan. Di ba? I am blessed, I am blessed. Ngayon. Tapos, James 4:7, therefore submit to God. Magpasakop ka sa Diyos. Resist the devil, palayasin mo ang demonyo at lalaya siya. Kaya dapat, di ba, huwag mo hayaan na iyak-iyak ka lang sa ginagawa ng kaaway. Kung di gawin mo, lumayas ka. Di ba, demonyo ka. Yan, at huwag ka nang babalik. Last 2 Timothy 4:18, tingnan nyo to, sabay-sabay natin basahin. And the Lord, yan. Kaya tayong iligtas ng Diyos sa lahat ng evil work at i-preserve para sa kaharian niya, di ba? Kaya glory to God. Ito yung mga prayer points, send ko na lang sa inyo. At kailangan i-pray niyo yan sa sarili niyo.